Maraming bagay ang pwedeng mangyari sa isang construction project na hindi natin inaasahan. Tulad ng nangyayari ngayon sa mundo, naapektuhan ang projects dahil sa pagtaas ng presyo ng materials, kakulangan ng supply, pagmahal ng delivery at transportation, pagtaas ng labor cost, inflation. Dahil karamihan ng materials ay nakabase sa dollar, kahit exchange rate lang ang gumalaw, ramdam agad ang epekto sa budget. Ang mga ganitong sitwasyon ay wala sa kontrol ng owner o contractor, pero malaki ang epekto nito sa takbo ng project. Dito kadalasang nagkakaroon ng conflict. Bilang project owner, gusto mo tuloy-tuloy ang trabaho at minsan, ayaw mong tanggapin ang request ng contractor for additional cost. Sa side naman ng contractor, nahihirapan silang magpatuloy dahil tumataas ang gastos, kaya napipilitan silang humingi ng dagdag o minsan ay itigil ang project kung hindi na feasible. May ibang contractor na itutuloy pa rin pero hahanap ng paraan para makatipid na pwedeng makaapekto sa quality. Kahit gaano kaganda ang design, kung halos imposible na itong gawin dahil sa taas ng gastos, pwedeng madelay o tuluyang huminto ang project. Dito pumapasok ang kahalagahan ng kontrata. Dapat malinaw dito kung ano ang gagawin kapag may ganitong unexpected situations, tulad ng price escalation o shortage ng materials. Madalas kulang ang kontrata dahil hindi ito napaghandaan. Bago pumirma, basahin at intindihin mabuti ang contract at kung kaya, ipacheck sa lawyer. Siguraduhin na napag-usapan ninyo ng contractor ang lahat ng posibleng mangyari at may malinaw na solusyon para dito. Umupo kayo, i-review ang bawat detalye at magkaintindihan lalo na sa mga hindi pa klaro. Ang maayos na kontrata ang magiging protection ninyo, pareho at makakatulong para hindi tumigil ang project kahit may mga challenges.